Ayan, so para sa mas effective at skin-friendly perfume, pinag-aralan ng ITEC International ang pag-formulate ng mga inspired scents na mga pabango. Ang mga pabango ng VB Eau de Toilette ay mula sa masusing pag-aaral na ginawa ng ITEC International. Alright? So sa mga gustong magnegosyo ng pabango, bakit ka pa magpapagawa sa iba kung kaya mo namang gumawa? Madali lang mga kaibigan. Mas makakatipid ka na at syempre, mas malaki pa ang kikitain mo. Kasi kung magpapagawa ka, mayroon ng tubo ang iyong pagpapagawaan. So ano pang hinihintay ninyo? Panoorin ninyo ang video na ito. Ayan, so normally, dalawang uri ng perfume o pabango ang available sa market. Ito yung hydroalcoholic perfume at yung isa ay oil-based perfume. Kung ang hanap nyo ay pabango na magtatagal sa inyong katawan, no? Hindi nyo ito matatagpuan sa hydroalcoholic perfume. Usually, ang uri ng pabango na magtatagal ay ang oil-based perfume. May mga solutions na maaaring gawin upang kahit papaano ay magtagal ang amoy ng mga hydroalcoholic perfume. So bakit ginagawa ng solution? Dahil mahal ang oil-based na mga pabango. So ginagawan ng paraan ang hydroalcoholic perfume para kahit papaano ay tumagal yung amoy nito sa ating katawan. Okay? Iyon ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung paano gumawa ng hydroalcoholic perfume na kung saan ay magtatagal sa ating katawan. At kung lagi itong gagamitin, ay posibilidad na hindi na ito mawala sa ating katawan. Dahil kung lagi natin gagamitin ng isang brand, magtatagal at magtatagal ito sa ating katawan. Okay? So, pag-usapan natin yung mga materials, no? Yung mga raw materials at syempre, yung mga sukat na kinakailangan o yung formulation na kinakailangan upang makuha natin ang tamang amoy ng pabango na ayon sa ating preference, kung ano yung gusto natin. Okay? Ang unang raw materials na kailangan nating ihanda kapag gagawa tayo ng pabango ay ang mga fragrance oil. Okay? Ang mga fragrance oil, ito yung tinatawag nating inspired scent. Halimbawa, Polo Sport, Hugo, Bulgari, etc. So, maaari naman tayong gumawa at mag-experiment ng sarili nating scent o amoy o bango kung marunong tayong mag-extract at mag-mix ng mga pinaghalo-halong mga fragrance materials. Okay? So, halimbawa, pag pinaghalo natin ang ilang-ilang at sampagita, ano yung kalalabasan nito? Ang problema is paano natin ito i-extract, paano natin ito ipaprocess. Okay? So, maproseso nga lang at kailangan talaga ng extractor. Okay? Para mapaghiwalay natin yung kanyang physical na itsura doon sa kanyang amoy. Okay? Okay, so yung mga inspired fragrance oil ay usually, no, maliliit lang yun. Kaya kung gagawa kayo ng perfume at magbebenta, kailangan ninyo ng base upang mapadami ang isang bote ng fragrance oil. Okay? So, ito yung kinakailangan nating ihanda. Okay? So, ito yung base o carrier. So, usually, ang fragrance oil, gaya ng nasabi ko, ay concentrated. Kaya, hindi maaaring pwede sa lahat ng type ng skin. Kasi baka ma-irritate tayo. No? Kaya, ang gagawin natin ay i-dilute natin itong fragrance oil sa water o sa alcohol, no? Ito ay yung tinatawag nating base o carriers na tinatawag. Yung fragrance oil ay yun ang magpapatagal sa bisa, no? Magpapatagal sa bisa ng hydroalcohol. Kasi yung hydro, yung alcohol, madali yang mag-evaporate. So, minsan, dinidilute natin sa base ang fragrance oil para dumami
ang magagawang perfume. So halimbawa, sa isang 50 ml o 200 ml na bote ng fragrance oil, no? Usually nasa 25% lang, 15%, 10% or 1% lang yung ilalagay nating fragrance oil sa mga base o carrier. So depende sa gusto ninyong amoy. So mas marami, mas maganda. Okay? Pero mayroong limitasyon. Okay? So, madalas, napakamahal ng fragrance oil. At yung 30 ml, usually, nagkakahalaga na ng 200 plus na kagad yun. So, kung i-dilute natin yung 30 ml sa base o carriers, posible na ang 30 ml ay dadami at magiging 600 ml yung magagawa nitong perfume. So, imagine guys, so kung hindi tayo gagamit ng base, magastos na at hindi natin alam, baka ma-irritate pa yung ating skin. Okay, so sa mga notes and sa mga trivia muna, okay, ang base o carrier ng hydroalcohol perfume ay ang tubig, kaya nga po hydro, at syempre alcohol. So dalawa ang base o carrier ng hydroalcohol fragrance or perfume. Ito ang water at ang hydro. Ang base naman o carrier ng tinatawag na oil-based perfume ay yung mga oil-based din na raw material. So ano yung halimbawa ng mga oil-based materials? Ito yung jojoba oil o kaya yung sweet almond oil. Okay, may kamahalan yung jojoba oil at yung sweet almond oil. Okay, so another trivia. Yung mga hydroalcoholic perfume ay usually nilalagay ito sa mga sprayer. Okay, so sa mga pang-spray na pabango kasi ang content nito ay mostly water, no, at alcohol. So, kumbaga siyang ma-spray o lumabas doon sa sprayer. While yung oil base ay nasa maliliit na lagayan lamang ito kasi iba yung characteristics noon at medyo concentrated kasi sa oil. Kaya pansin ninyo kahit maliit, matagal naman maubos ang amoy at dahil sa kanyang concentration ay talagang tumatagal yung amoy ng oil-based perfume. Okay, so another trivia, pangatlo, mas mura ang hydroalcoholic perfume kumpara sa oil-based kasi ang jojoba oil ay nasa higit 300 na sa 100 ml pa lamang, di ba? So, kung ang skin mo ay dry o madaling madry, dapat ang i-consider mo ay ang oil-based talaga kasi makakatulong ang oil-based o ang based o ang carrier ng oil-based upang hindi mag-dry o hindi ma-irritate ang inyong skin. Okay, so ano ba yung pangatlong laman o raw materials ng perfume? Ito yung moisturizer. So, syempre, alam naman natin na ang alcohol ay alcohol at mataas ang probability na madry ang skin natin. Ito yung dahilan kaya may mga alcohol ngayon na nilalagyan na ng moisturizers para hindi ma-irritate yung mga skin. So, mayroon kasing mataas na drying effect ang alcohol. So, pansinin ninyo guys yung mga alcohol ngayon, di ba? May nakasulat na 70% solution, 30% moisturizer. Yung iba 75% solutions, 25% moisturizer. So, nilalagyan na nila ng moisturizer ngayon yung mga alcohol. Okay? So, next na hindi ko na isulat dito ay yung fixative. Okay? So, yung fixative, paano nga ba yung fixative? Yung fixative ay ang maliit na oil-based na ang purpose ay para mapatagal sa katawan ang kapit ng bango. Ang ginagawa ng fixative ay pinapababa o tinutulungan niya ang alcohol na hindi agad-agad mag-evaporate. So, pinapabagal ng fixative yung evaporation ng mga volatile materials sa pabango. Okay, so 4 yung nabanggit kong raw materials sa paggawa ng pabango. Okay, ano nga ba yun? So balikan natin, fragrance oil, base,
or carriers, fixative, at syempre, moisturizer. Okay? So, sa mga nabanggit na raw materials ay maaari na tayong makagawa ng tinatawag na iba't ibang uri ng pabango. Katulad ng eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, body splash, etc. So, saan sila nagkakatalo? Bakit pare-pareho lang naman pala yung materials? Tapos maaari tayong makagawa ng iba't ibang uri ng pabango, di ba? Bakit saan sila nagkakaiba? Okay? So, sa percentage content ng mga raw materials na gagamitin sa paggawa ng pabango. So, halimbawa, sa paggawa ng eau de parfum, ang raw material na gagamitin sa fragrance oil nito ay nasa 15 to 25%. Kung gagawa naman tayo ng eau de toilette, ay nasa 8 to 15% lamang ang kailangan nitong fragrance oil. At kung eau de cologne ang gagawin natin, 3 to 8% ng fragrance oil lang ang dapat nating ilagay. Okay, so hindi ka dapat lumampas sa desired percentage ng mga raw materials. Okay, hindi dapat lumampas. Kasi kung gagawa ka ng eau de parfum, halimbawa, alamin mo ang percentage ng fragrance oil, ng fixative oil, ng moisturizers, etc. Okay? So, kung gagawa ka ng eau de cologne, fragrance dapat is 3%, fixative is 0.4%, moisturizer is 4%, and yung kanyang perfume grade alcohol ay 7%. Okay? So, kapag pinag-add mo yung mga nabanggit kong raw materials, dapat ang total niya ay mag 100. So, halimbawa, gagawa tayo ng eau de cologne. Ayan. So, ito yung mga raw materials na binanggit ko kanina. Fragrance oil. No? Kapag fragrance oil ang gagawin ang raw material sa paggawa ng eau de cologne, 3% lang yung dapat niyang laman or equivalent to 3 grams. Yung fixative naman, ang ilalagay lang natin is 0.4% or 0.4 grams. Yung moisturizer, lagyan natin siya ng 4% or 4 grams. Yung perfume grade alcohol ay nasa 75% or 75 grams. Okay? So, kung i-total natin yung fragrance oil, yung fixative, moisturizer, perfume grade oil, dapat 100%. Okay? Ngayon, kung hindi siya 100%, may kulang siyang 18.60%. Yun yung percentage ng tubig, yung distilled na water, yung ilalagay natin doon sa ating mga raw materials na pinagsama-sama. Okay? So, dapat 100%. Okay? So, yun po yung ating procedure. Okay? Ngayon, sa susunod na video ko ay ituturo ko naman sa inyo ng steps by steps kung ano yung dapat unahin, ano yung dapat gawin, at ilan yung formulation or content ng bawat raw materials sa paggawa ng iba't ibang pabango. Hugo Boss, Polo Sport, Bulgari, etc. So, di ba? Sa ilang raw materials lang, alam niyo ba, pwede na palang gumawa ng mga ganong pabango. Tapos nag-o-order tayo ng mga pabango, ang mahal-mahal. Di ba? So, yun lang. At tingnan niyo yung aking next video, guys. Okay, so, ito yung produkto ng BV Eau de Toilette. Okay. Ito yung Cool Water for Men. Ayan. Do that scent that matters. Ayan. So, ito po ay available sa Shopee at syempre available din sa ating TikTok shop. Okay. So, ano pang hinihintay ninyo, guys? So, tingnan niyo yung aming Shopee, E-Tech International. Tingnan niyo yung aming TikTok, E-Tech International. Okay, subukan nyo muna at bago kayo
mag-comment doon sa produkto. Okay? So, yun lamang po mga kaibigan, mga katropa. Alright?